Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel. And today's vlog, i-share ko nga lang sa inyo itong grabeng pagte-text ng May Pera loan app. So by the way, itong experience na to, isa sa mga followers ko sa Facebook and nag-share na rin po kasi sa akin. So nagpaalam naman po ako sa kanya kung pwede kong ipakita lang din sa inyo para lang din, 'di ba, may kaalaman yung mga iba and 'di ba maiwasan talaga yung mga sobrang nai-stress and yung mga sobrang takot na takot sa mga ganitong ginagawa ng iba't ibang mga loan app na paniningil, okay? So by the way, yung isang followers kasi natin sa Facebook ay nanginginig na daw sa takot. Pero hindi naman po totoo yung mga ganitong ginagawa nila, yung mga style nila na pagte-text para mapabayad kayo. So akalain mo, itong experience ng isang followers natin ay ngayon pa lang yung due date niya. And hindi pa natatapos yung araw. So umaga pa lang nag-start na yung collector ng May Pera para singilin daw siya sa kanyang utang. Sana mapanood nyo nga yung buong video na ito para 'di ba ay idea lang din kayo kung ano yung possible na ma-experience nyo once na due date nyo na sa May Pera. So maari may iba na kolektor ng May Pera na okay naman, na napapakiusapan or maganda maningil. Pero kasi itong experience nga ng isang followers natin sa Facebook ay talagang hindi maganda nga yung naging experience niya at natakot na takot daw siya. Okay? Pero bago ang lahat mga beshes, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe ha para maging updated ka sa iba't ibang mga videos na ina-upload po natin kung ano yung mga legit at yung mga hindi legit na pwede nating mautangan online. And syempre, may good news nga din po ako sa inyo kasi every Saturday, namimili nga po ako ng 3 na mabibigyan po natin ng cash. And every 25th of the month, nagpapag-giveaways nga din po ako ng cellphone. So, ang kailangan nyo lang pong gawin, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at huwag mong kalimutan nga na mag-subscribe para maging updated ka nga sa iba't ibang mga videos, sa mga bagong videos na ina-upload natin. At syempre, maging updated sa announcement ng ating pa-cash and pa-cellphone giveaways. So, ayun na nga mga beshes, grabe. So, ito po mga beshes, yung unang message, or hindi lang unang message to ha, meron pang mga nauna na conversation, pero ito lang po yung ipapakita ko sa inyo. So, nag-message yung collector ng May Pera, like, magandang umaga, may plano na ba magbayad ngayong araw? Hanggang 12 PM ko lang yan aantayin. Pag wala pang 12 PM, yan, pasensyahan tayo ha, at ire-report ko na itong account mo. Di ba? So, nakakaloka mga beshies. Kung mapapansin nyo yung oras, nag-message ito ng 9:08 AM. And the next na message niya ay 9:18 AM. Like, magandang buhay. Buhay pa po ba? Kung oo, anong oras po kayo mag-settle ng due date nyo? Please cooperate para wala pong ibang taong madamay dito sa utang mo. Maraming salamat. At 9:18 AM nga, itong sumunod na message ng collector dun nga sa client. At after nun mga beshes, kung mapapansin nyo, 12:20 PM, nag-message po ulit like, wala ka na talagang balak magbayad? Manloloko ka talaga, di ba? So, ano yung mga reason niya para masabi to? Hindi pa naman tapos yung araw. So, matatapos ang araw ng 11:59 PM. Pero kung mapansin nyo sa oras, 12:20 PM pa lang, nagme-message na itong May Pera ng sobrang kung ano-ano. Minsan na medyo nakakaloka lang basahin, no? Gusto mo talaga yung wala kang mukhang ihaharap? Yung makikilala ka ng lahat ng tao sa ganyang halaga? Diba? And sinasagad mo talaga ko? Sige, sagarin mo ako, talagang wala kang planong magbayad. Gusto mo talaga palakihin tong maliit mong problema? Sige, pagbibigyan kita. Diba? So parang may halong pagbabanta na yung message niya. And after nun mga beshi, so ano pala yung screenshot ko, medyo na rin yung oras na iba-iba na rin. Pero bago pa itong message ng 12:20 PM, meron pa yung nauna. Diba? 10:10 AM naman. Kailangan pa bang ibalandra ko tong pagmumukha mo at ID bago ka magbayad? Mas gusto mo pa atang ipahiya muna bago ka kumilos? Gamitin mo ang utak mo. Huwag mong sirain ang buhay mo at ng pamilya mo sa maliit na kwarta. Kaya magbayad ka, huwag kang modus dahil mapapahiya ka. Ang masaklap, dinamay mo pa ang pamilya mo.
Di ba so grabe? Chat ko kasi yung si borrower, nag-message kasi sa aking Facebook page and talagang nanginginig daw siya sa takot. Kaya sabi ko, huwag kang matakot dyan. Hindi pa naman tapos yung araw, hanggang 11:59 na PM pa mag-end yung araw na to. And sabi niya, instead kasi na babayaran ko sana, pero dahil sa ganyan na message nila, kasi ginagawan ko na nga ng paraan ngayon para mabayaran, pero hindi ko na lang ata bayaran dahil sa ganitong paraan ng paniningil nila. And then kung mapapansin nyo, 10:55 na naman, nag-message ulit. Until now, hindi ka pabayad. Tigas ng mukha mo, ginagawang hanap buhay mo na ang pangungutang. Buti sana'y nasanay ang sikmura ng pamilya mo sa pinapakain mo sa kanila. Di pa ba nabubulok yung mga bituka nila? Magbayad ka naman, sobra-sobra na kapal ng pagmumukha mo. Di ba? So, naloka ako mga beshes, and parang naiinis din ako habang binabasa itong message nung collector nga ng loan app na ito. And tinanong ko si client kasi, si borrower, kung meron ba siyang utang sa ibang mga loan app. Kasi baka hindi naman kayo may pera to. And sabi niya, isa lang daw talaga yung pinagkakautangan niya na ngayon yung due date. Next, ayaw mo talaga magbayad, inulit pa rin. My goodness. So, nandito na yung pananakot mga beshies. Sobra pala manakot talaga yung ibang kolektor ng may pera. So, hindi ko naman sinasabi na lahat ng kolektor. Maaari kasi na mayroong kolektor na okay naman maningil. Pero kasi itong isa naman na nag-message or nagme-message sa, sa client or nagme-message kay borrower, dito nga sa may pera na nagsabi sa atin, ay grabe daw talaga. Nanginginig siya kasi first time niya na maka-encounter ng ganito na sobrang tinatakot siya na hindi makatarungan at idadamay pa daw yung pamilya niya na pahihiyain, ganito, sisingilin, or ewan ko ba, may kasama pang pagbabanta, di ba? Kasi ayaw mo talaga magbayad. Maglulungkot ka, ikaw ang nauna, ikaw o pamilya mo. Di ba? So doon na yung nananakot na sila, may pagbabanta na napaka-stress, lalong-lalo kung first time mo na umutang, tapos ganito yung mga message na matatanggap mo. Pero, ayun na nga po sa mga bago, kapag nakatanggap kayo ng ganito, ay nako, etchos nyo lang yan ha, huwag nyong masyadong dibdibin. Kasi yung mga iba't ibang mga loan shark or loan app, ganito po talaga sila mag-message, lalong-lalo, kapag ngayon yung due date mo or nag-post due na yung account mo. So, hindi ko naman sinasabi na hindi kayo magbayad ng inyong mga utang. Pero sana, itong mga collector din, ay intindihin nila na kapag ang due date or kapag ngayon ang due date, matatapos pa lang yung araw ng 11:59 PM. Diba? So, dapat hindi sila ganito maningil na sobrang pananakot, may pagbabanta pa na kasama. And against po ito sa batas natin ha. At next, nung 11:41, ito na nga yung sabi ko kanina na ayaw mo talaga magbayad, lintik kang blank. Mamili ka, ikaw ang mauna ko o pamilya mo. Kung gusto mo para isahan na lang, samahan ko na lang kayo, ibabalandra para hanggang sa social media, happy family kayo, di ba? Mga scammer na tulad mo dapat dinadala. Diba? And next, nung 12:07, nag-message ulit, tanghali na. Pakiuntog ang iyong sarili para magising ka sa katotohanan na may utang ka pa na kailangan mong bayaran. Ngayon, mukhang bulag at bingi ka na sa mga tawag at text namin sa iyo at wala kang kusang magbayad. Magbayad ngayon kung ayaw maabala. Diba? So, hindi talaga siya katanggap-tanggap ha. Alam nyo, kung ako yung tatanungin nyo, kung ako yung nakatanggap ng ganitong message, lalong-lalo kung pinagme-message nila yung mga kakilala ko, yung mga number na nasa cellphone ko, kung pinagme-message nila, tapos sasabihin ako ay may utang, against po yon sa law natin, sa batas natin, yung i-disclose mo yung infos or i-disclose mo na may utang si borrower doon sa mga kakilala niya, kahit kapamilya pa man niya yan, or kahit kaibigan niya yan, ay bawal na bawal po na i-disclose na si client ay may utang sa iba. Okay? So, bawal na bawal po yun mga beshies. Kaya siguro kapag ako yung nakatanggap ng mga ganitong message ay wala na akong balak magbayad. Pero hindi ko kayo ini-encourage na hindi magbayad ng inyong mga utang.
So, kung sakali na wala po talaga kayong mapagkukuhaan ng inyong pambayad, so pwede nyo i-disregard muna itong mga message nila and huwag po kayong masyadong magpaka-stress. Kasi yung mga iba talagang dinidibdib daw, talagang nagkukulong sa bahay dahil nga sa takot. So, huwag po kayong ganun. Ito ay hanggang text lang naman to, di ba? So, magbayad na lang po kayo pag may pera na. And once na napakiusapan nyo, then hindi po talaga sila nakinig sa inyo, edi hayaan nyo na lang sila. As long as ginagawa mo naman yung makakaya mo, di ba? Para makabayad, pero talagang wala. And meron ka namang inaantay na pera, pero medyo delay lang. Tapos ganito yung i-message sa'yo, di ba? So, kung ako lang, magkakaroon pa ba ako ng gana na magbayad ng aking utang kung tinatakot na yung buong kaluluwa ko, pati yung kapamilya ko dinamay? And yung mga iba pa nga, experience din ng isang friend ko, nakita ko nga na pinost niya sa kanyang social media account, like, minessage yung mga kapamilya niya, tas yung mga friend niya na naka-phone book nga sa cellphone niya, tapos siningil daw sa kanyang utang. Sabi nga nung friend ko, natatawa daw siya, and siya, hindi naman siya takot kasi sa mga ganyan. Kasi pinagme-message niya din naman, like, ay wag po kayong magpapaniwala sa ganyan, may utang ako pero babayaran ko naman yan, kaya hayaan nyo na lang mga ganyan. Okay? Yung 11:34, meron pa nga, nasaan na bayad nyo? Kanina pa kami nag-aantay hanggang ngayon, wala pa din, pagkibayadan na yung kung ayaw mo ma-report account mo. So, ito yun yung nabasa natin kanina. So, yun nga mga beses, and akalain nyo, nung hindi pa nakapagbayad si client, naman kay client talaga or kay borrower, talagang ginagawan niya ng paraan. Kasi nakachat ko na siya and ginagawan niya ng paraan para mabayaran ito. Pero 1:42 PM, nag-message ulit. Ama namin, sumasalangit ka, diba? So, parang matatawa ka na lang na maiinis na parang manginginig sa galit kapag ganito yung mga matatanggap mo na message. So, ano po yung gana mong magbayad? Instead na gumagawa ka ng paraan para mangutang, manghiram sa mga kakilala mo para may pambayad, parang mawawalan ka ng gana. Kung tatatarin ka ng message, tapos may kasamang pananakot at pamamahiya, yung sinasabi ng mga collector, diba? So, eto, ama namin, sumasalangit ka, diba? Pupusin mo ka ng gaba sapagkat ang taong ito ay labis na sa paraan pag-aangkin ng di naman niya pag-aari at di pagbabalik ng kanyang hiniram sa takdang oras. Naway ibigay niyo sa kanya ang lahat ng kamalasan at hayaang tumubo sa tiyan ng kanyang pamilya ang kanyang utang na di na binabayaran. Naway buhusan mo siya ng sandamakmak at walang sawang paghihirap at sakit na walang lunas kasama ang kanyang pamilya na makinabang sa pera, di niya ibinalik sa aming kumpanya. Diba? So nakakaloka. Ano pa't magbabayad ka or magbabayad ka pa ba kung ganito yung matatanggap po na message? So lesson na lang din ito sa mga collector or sa iba't ibang mga nagtatrabaho sa mga loan app companies, 'di ba? Yung mga sobra-sobra yung mga yung mga interest, yung mga processing fees, yung mga charges nila na hindi po maganda yung ganitong way ng paniningil. Alam nyo ba, mas marami, and sa tingin ko mas marami yung magbabayad sa inyo ng kanilang mga utang. Mas marami yung hindi tatakas na magbayad ng kanilang mga utang sa inyo kung maganda yung way ng paniningil nyo. Okay? Kung hindi kayo ganito manakot ng client. Kasi instead na si client ay gagawa ng paraan, maghahanapin ni client ay yung mga kakilala niya para manghiram, para may pambayad sa inyo, hindi niya nagagawa kasi ang mas iniintindi niya kung ano yung mga mini-message niyo sa kanila, di ba? So lesson na lang din ito. Sabi nga nung borrower or si borrower, nung nakachat ko nga siya kanina, sabi niya, nainis na ako, hindi ko na yan babayaran kasi instead na naghahanap ako ng pwedeng pambayad, hindi na kasi mas iintindihin ko yung mga message nila. So parang nawalan ako sa sarili, hindi ko na iniintindi yung paghahanap ng kung saan ako pwedeng manghiram para pambayad sa kanila, kundi mas nananaig yung takot at galit ko doon sa message nila. And yan, nakausap ko na pinsan mo, siya ang tatanggap ng in-order kong Jollibee, halagang 30,000 at sa'yo nakapangalan, total makapal naman ang mukha mo, diba? Ayaw mong magbayad ng utang mo. Naglalaro ka ng bulag-bulagan, binibingihan sa tawag at text namin sa'yo. Tigas ng mukha mo, talikuran obligasyon mo, antayin mo na lang tawag ng pinsan sa'yo. Diba? So, ganito maningil yung iba't ibang mga loan shark, mga beshies.
Kaya nga doon sa iba't ibang mga reviews ko, ay talagang sinasabi ko sa inyo na huwag nyo nang subukan. Mas maganda na mag-try kayo doon sa mga kakilala nyo, sa kapamilya nyo, sa kaibigan. Kung hindi naman talaga importante, huwag na po kayong mangutang sa mga loan shark. Yes, mabilis mautangan, napakabilis yung pag-approve nila ng loan application once na qualified ka. Dinidisburse agad nila yung loan proceeds. Pero, kapag wala po kayong pambayad sa due date or kapag nag-pause due yung loan application nyo, ay talagang sobrang stress ang ma-experience nyo. At syempre, hindi po kayo natutulungan ng mga loan app, kundi mas nilulubog po nila kayo sa utang. And based on my experience lang din kasi, kaya talagang nag-stop na ako sa pangungutang din sa iba't ibang mga loan app. Okay? So yun lang mga beshies, and sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. So by the way, ganito po maningil yung iba't ibang mga loan app. Okay? So please lang, huwag nyo nang subukan ulit na umutang dito. Anyway, thank you for watching, and please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys, at see you on my next vlog. Bye-bye!